Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4516. Unti-unti nang nagalit si Parker nang makita niya ang lantarang pagsisinungaling ng lalaki sa kanyang harapan. Hindi man lang nito sineryoso. Maging ang famed sword manor. Alam ni Donnie na ito na ang tamang panahon nang marinig niya ang tono sa pagsasalita ni Parker. Nagkunwari itong nagpapanik habang nagmamadaling. Sinasabi na, huwag po kayong magalit. Young Master, sasabihin ko po sa inyo. Ang lahat, ito ang espadang nakita namin sa loob ng isang kuweba. Dito na biglang naging interesado si Parker habang namamadali nitong sinasabi na, anong kuweba? Opo, hindi po kalayuan mula rito. Ibinaba ni Donnie ang kanyang ulo. Habang nagsasalita, nasabik ng husto si Parker noong mga sandaling iyon. Masyado nang hindi pangkaraniwan ang makakita ng isang anti-gang espada sa loob ng isang kuweba. Habang iniisip ang tungkol dito, agad na ipinagpatuloy ni Parker ang kanyang pagtatanong, ano pa ang nakita mo sa loob ng kuwebang ito? Pagkatapos mag-isip ng isang sandali, sumagot si Donnie ng masyadong malalim at madilim sa loob ng kuweba. Kung iyon kaya hindi na po ako pumasok pa sa loob ang bahagi nito. Agad po akong lumabas nang makuha ko po ang anti-gang espada na ito. Magaling. Agad na nasabik si Parker nang marinig niya ang sagot nito. Ito ang senyales na mayroon pang ibang bagay na matatagpuan sa kuwebang iyon. Pero wala siyang kaalam-alam na nagsisinungaling lang si Donnie sa kanya. Walang kahit na anong kayamanan ang makikita sa loob ng kuwebang iyon na puno ng bitag at panganib. Dalhin mo ako sa kuweba. Pinigilan ni Parker ang kanyang pagkasabik habang sinasabi na, huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan at sa halip ay bibigyan pakita ng pabuya sa sandaling madala mo. Ako roon. Habang nagsasalita, tumingin siya sa sinaunang espada habang sinasabi na, para naman sa espada, ako na ang bibili nito. Hindi ba't humihingi ka ng 1,000 ginto kapalit nito? Maraming salamat po, Young Master. Nakayuko at nagpapasalamat na sinasabi ni Donnie. Natuwa ng husto si Donnie noong mga sandaling iyon habang nakakaramdam ng matinding pagkasabik sa kanyang dibdib. Naging perpekto ang plano ng general na ito matapos maniwala sa kanya ni Parker. Pagkatapos ng ilang minuto, sa ilalim ng pangunguna ni Donnie, nagmamadaling sumugod si Parker at ang mga elite niyang disipulo papunta sa kuwebang. Sinasabi nito, sa loob ng isang kuweba na matatagpuan, di kalayuan sa Swordcasting Valley. Naglabas si Sergio ng isang bote na naglalaman ng espesyal na gamot na kanyang nilagay sa batong matatagpuan sa isang tagong sulok ng kuweba. Dito na biglang nag-evaporate ang liquid na gamot bago ito magpakakalat ng isang walang katulad na amoy sa hangin. Napatingin na lang sa isa't isa ang mga elite ng mga Royal Guard nang makita nila ito. Na-curious sila pero hindi na nila nagawa pang itanong kung ano ang ginagawa ni Sergio. Hindi nagtagal ay nakarinig sila ng kakaibang tunog na nagmumula sa iba't ibang direksyon. Dito na napatingin at napabuntong hininga ang lahat. Napakaraming mga nakal-alasong insekto. Nakita nilang gumapang ang napakaraming mga nakal-alasong insekto na nagtipon-tipon sa lugar na nilagyan ng gamot ni Sergio. Ang ilan sa mga ito ay makukulay na mga ahas, ang iba naman ay mga gagamba na kasing laki ng palad. At libu-libong mga nakal-alasong alakdan at alupihan, siguradong magtataasan ang buhok ng sinumang makakakita sa eksenang ito. Isang sandali ring nakaramdam ang karamihan sa mga Royal Guard ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Habang napapaatres sa kanilang mga pwesto, bakit parang nagmamadali yata kayo? Sermon ng sumisenggal na si Sergio. Natakot ba kayo ng mga nakal-alasong insekto na iyan? Gagamitin ko sila para labanan si MS Parker. Kaya mas makabubuti kung itatago ninyo ang inyong mga sarili sa lalong madaling panahon. Tandaan ninyo, hindi kayo sasaktan ng mga insektong iyan hanggat hindi nyo sila inaatake. Confident na sinabi ni Sergio. Hinding-hindi na makakaalis dito si Parker hanggat magagawa siyang lokohin ni Donnie.
Sa totoo lang, nasa 80% lamang ng lakas ni Kendall ang nakuha ni Sergio. Kahawala pa siyang kakayahan na kontrolin ang mga nakal-alasong insekto na ito, pero nagawa niya namang matutunan ang ilang mga bagay sa medisina mula kay Capriles ng ilang taon kaya siya natuto ng ilang mga paraan para kumontrol ng mga insekto. Ito ang dahilan kung bakit hindi naging mahirap para sa kanya ang pagkontrol sa ganito karaming mga insekto. Nakahinga naman ng maluwag ang mga Royal Guard nang marinig nila ito. Dito na sila agad na nagtago sa paligid ng kuweba. Nagpakita naman si Sergio ng isang malademonyong ngiti habang nagtatago sa isang tabi. Isang sandali ring natahimik ang kuweba. Tanging ang tunog lamang na ginagawa ng mga nakal-alasong insekto sa paligid ng bato ang maririnig sa paligid. Pagkatapos ng isang iglap, higit 10 minuto na ang nakalilipas, nakarinig sila Sergio ng isang usapang nagmumula sa labas ng kuweba. Nasaan na ang kuweba? Nasa harapan na po natin ang kuwebang tinutukoy ko. Habang papalapit ng papalapit ang nag-uusap, nakakita sila Sergio ng ilang mga imaheng nagpapakita sa entrance ng kuweba. Ito ay walang iba kundi sina Parker, Donnie at iba pa. Unang naglakad si Parker papasok sa kuweba bago tumingin sa kanyang paligid. Dito na siya nagtanong ng, dito mo ba nakita ang sinaunang espada na binili ko sa iyo? Walang tigil namang tumatango si Donnie. Habang sinasabi na, opo, nasa loob po. Iyon ang kuwebang ito. Kabanata 4517. Agad na nagpakita ng pagkatuso ang kanyang mga mata habang nagsasalita sa kanyang pwesto. Nakita na niya ang markang inukit ni Sergio sa entrance ng kuweba. Kahit na hindi niya makita si Sergio at ang mga kasama nitong sundalo, alam niya pa rin na mayroong mangyayaring pananambang sa loob ng kuweba. Opo, tumango naman si Parker habang naglalakad sila papasok sa kuweba. Pero agad siyang nagtaka dahil hindi naman pala ganoon kasukal ang kuwebang iyon na may ilang dosenang metrong haba lamang. Dito na siya, nagmamadaling naghanap sa kanyang paligid. Nagsinungaling yata sa akin ang Donnie na ito hindi niya maiwasang isipin noong mga sandaling iyon. Nagalit si Parker agad na niya sanang ibabalik ang tanong kay Donnie. Pero biglang nagpakita ang ilang dosenang mga imahe mula sa dilim na hamarang sa labasan ng kuweba nang humarap siya papunta sa direksyon ni Donnie. Malinaw na makikita ang malademonyong ngiti sa imaheng nangunguna sa mga ito. Ito ay walang iba kundi si Sergio. Nagpakita naman ng malademonyong itsura si Donnie habang tahimik na nakatayo sa tabi ni Sergio. Agad namang nagbago ang itsura ni Parker at ng mga disipulo ng Sword Manor nang makita nila ang eksenang ginawa ng dalawa. Isa itong pananambang napapamurang sinasabi ni Parker. Agad na bumalik sa realidad ang kanyang isip pagkatapos ng isang saglit. Dito na siya tumitig kay Donnie habang sumisigaw ng mayroon talagang mali sa iyo. Habang nagsasalita ay palihim niyang inobserbahan ang mga ito bago niya maramdaman na may kalakasan ang mga nilalang sa kanilang paligid. Mapaghahalata ang pinaghandaan nila ang lahat ng ito. Nang matapos siya sa pagsasalita, isang disipulo sa kanyang likuran ang galit na sumigaw ng, ang lakas ng loob mong dalhin sa isang bitag ang aming young master. Naisip mo na ba ang maaaring maging kapalit nito sa inyo? Tumawa naman si Donnie nang makita niyang galit si Parker. Huwag ka nang magalit, young master. Paano ko may hahanda ang pagkikita ninyo ng aking general kung hindi ko gagawin ang bagay na ito? Habang nagsasalita, nafa-flatter na sinabi ni Donnie kay Sergio na, General, ito na po si MS Parker ng Famed Sword Manor. Okay, napuno ng papuri ang mukha ni Sergio. Bago ito ngumiti at sabihing, magaling. Bibigyan kita ng malaking pabuya sa sandaling makabalik na tayo. Maraming salamat po, General. Natuwa naman ng husto rito si Donnie. General, nang inig ng husto ang katawan ng gulat na si Parker nang marinig niya ang usapan ng dalawa. Isa itong napakalakas na lalaki. Naglakad naman paabant si Sergio bago tingnan si Parker mula ulo hanggang paa. Hindi na niya naiwasan pang mapapidyo. Hininga habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Napakaganda niya.
Karapat-dapat lang kay Parker ang kanyang reputasyon. Isa talaga itong Diyosa sa mga mortal ng Nine Mainlands. Isip ni Sergio, haha, mas tumindi ng tumindi ang pagkauhaw niya sa laman habang mas tumatagal ang pagtitig niya kay Parker. Dito nang umiti si Sergio habang sinasabi na, huwag kang magpanik, MS. Johan, inimbitahan kita rito dahil gusto kong makipagkasundo sa iyo. Habang nagsasalita, nagpatuloy si Sergio sa pagtingin kay Parker gamit ang manyak nitong mga mata. Makipagkasundo, hindi siya mapakali sa ginagawang pagtingin sa kanya ni Sergio. Dito na niya, biglang sinabi na, sino ka ba talaga? At, bakit ako makikipagkasundo sa iyo? Mukhang tuso ang lalaking ito at mahahalata rin na hindi siya mabuting tao, kaya isang malaking biro ang pagiging isa nitong general. Haha, ngumiti naman si Sergio at hindi na ito nagtago pa ng kahit na ano sa harapan ni Parker. Dito na siya, nagsimulang magpakilala. Ako nga pala, si Sergio, at ako ang bagong general ng South Cloud. Nandito ako para imbitahin kayo na sumali sa aming panig. Kasalukuyan ang nagkakagulo sa mundo habang paparating ang isang malakas na delubyo. Tanging mga malalakas na fiend lamang ang may kakayahang kumontrol sa sitwasyong ito. Huwag kayong mag-alala dahil malaki ang benepisyong matatanggap ninyo sa sandaling sumali sa amin ang inyong famed sword manor. Seryosong sinabi ni Sergio, pero masyado nang walang hiya at nakakadiri ang mga salitang ito para kay Parker. Makipagkasundo sa iyo. Napakagat na lang siya sa kanyang labi. Pagkatapos ng isang sandali habang ipinapakita ang inis sa kanyang mukha, nananaginip ka ba ng gising? Masyado kang tuso at walang awa. At nagawa mo ring maging sunod-sunuran sa mga fiend. Kahawala kang karapatan na makipag-usap sa akin. Ubod din ng sama ang walang awang lahi ng mga fiend. Walang kahit na sino sa mga ito ang may dignidad sa kanilang mga sarili. Kaya paano magagawang makipagkasundo ng famed sword manor sa mga walang kasing samang fiend na katulad ninyo? Naging malinaw at sweet ang kanyang boses habang buong determinasyong sinasabi ang kanyang sagot kay Sergio. Nagalit ng husto ang 12-dosenang mga elite ng mga Royal Guard nang marinig nila ang pang-iinsulto ni Parker. Ang lakas naman ng loob niyang magsalita ng ganyan sa ating mga fiend. Isip ng mga ito. Kabanata 4518. Agad na nanigas ang ngiti sa mukha ni Sergio noong mga sandaling iyon habang unti-unting umuusbong ang galit sa kanyang dibdib. Nirespeto siya ng lahat mula noong maging isa siyang general pero nagawa siyang tawagin bilang sunod-sunuran ng babaeng ito. Natigil sa pagsasalita si Sergio sa sobrang galit. Dito na siya tumulo kay Parker habang galit na sumisigaw ng kunin ninyo siya. Nang marinig nila ang huling salita na lumabas sa bibig ni Sergio, 12-dosenang mga Royal Guard na naghanda para sa laban ang naglabas ng kani-kanilang mga internal energy bago sugurin ang mga naka-purple na sundalo. Nagmukha namang kalmado ang nakatayo sa entrance ng kuweba na si Sergio. Bilang isang general, hindi na niya kailangan pang lumaban sa mga sitwasyong ganito, lalo na ngayong mayroon na siyang alas na maaari niyang magamit anumang oras. Hindi naman nagpanik si Parker nang makita niya ang pagsugod ng mga elite ng mga Royal Guard sa kanya. Dito na niya binunot ang mahaba niyang espada para direktang kumprontahin ang mga ito. Protektahan ninyo si Young Master. Sumugod tayo ng sama-sama. Kasabay nito ang pagsigaw ng ilang mga disipulo ng Sword Manor na kasama ni Parker para samahan itong makipaglaban sa mga elite ng mga Royal Guard ni Sergio. Naging elegante ang itsura ni Parker sa gitna ng matinding laban na ito. Masyado ring naging kahanga-hanga ang ipinakita nitong paggamit sa espada. Isang napakalakas na aura ang bumalat sa kuweba at sa loob ng isang iglap ay nagawa nitong masaksak ang ilang mga elite ng mga Royal Guard. Nakinig at binantayan naman si Parker ng gusto ng mga disipulo ng famed Sword Manor. Agad na nagdilim ang mukha ni Sergio nang makita niya ang eksenang ito. Habang nagsasara ng husto ang kanyang mga kamao, naging perpekto na ang kanyang plano pero nagawa pa rin nilang magkaroon ng mga casualty.
Bandang huli, dito na sumigaw ang galit na si Sergio ng actress. Umatras kayong lahat, markang paiwak, agad namang umatras ang natitirang mga elite ng mga Royal Guard na hindi ipinagsawalang bahala ang utos na kanilang narinig. Dito na niya inilagay ng walang pag-aalinlangan ang kanyang mga daliri sa kanyang bibig bago sumipol ng napakalakas. Tama na pagdesisyonan na ni Sergio na gamitin ang mga nakal-alasong insekto na nagtatago sa paligid ng kuweba. Nang marinig nila ang pagsipol, isang napakababang dagandong ang kanilang narinig mula sa bitik ng mga nakapaligid na bato. Nakaramdam na ng malilito si Parker at ang ilang mga disipulo ng Famed Sword Manor na napatingin sa kanilang paligid. Agad namang nagbago ang kanilang mga mukha habang namamanhid ang kanilang mga anit sa kanilang nakita. Hindi mabilang na mga nakal-alasong insekto ang nagtipon-tipon sa lahat ng direksyon. Masiidog naging malaki ang katawan ng mga ito habang ipinapakita ang madilim, maputi at makulay nilang mga carapace. Mapaghahalataan na masyadong nakalalasan ang mga nilalang na iyon. Dito na biglang nagpanik ang mga disipulo ng Famed Sword Sect. Napakarami ng mga nakal-alasong insekto na ito siguradong kakagatin sila ng mga ito hanggang sa kanilang kamatayan. Sa sandaling lumapit sila sa mga ito, nang inig naman ang buong katawan ng namumutlang si Parker. Bilang isang babae, hindi na niya nagawa pang kumalma nang makita niya ang ganito karaming mga nakal-alasong insekto. Naging proud naman ng husto si Sergio nang makita niya ang reaksyon ng mga taga-Famed Sword Manor. Tumawa ito habang sinasabi na, mas mabuti kung susuko ka na lang, young master. Masyado nang marami ang mga nakal-alasong insekto sa paligid kaya hindi mo na mapipigilan pa ang mga ito. Masyado ka ring maganda at charming. Kaya sayang lang kung masisira ito ng mga kagat ng nakal-alasong insekto na tatamuhin mo. Napakagat na lang sa kanyang labiang. Hindi sumasagot na si Parker nang makita niya ang hipokritong mukha ni Sergio. Dito na tumingin ang ilang mga disipulo ng Famed Sword Manor sa isa't isa. Hindi pa rin naubos ang kanilang fighting spirit. Kahit na nakaramdam sila ng matinding panik kanina, isa lang itong grupo ng mga nakal-alasong insekto. Gusto mo pa rin ba kaming takutin? Bahala na, sumama na kayo sa impyerno. Kasama nila, tama, paprotektahan ko ng buong lakas ang young master. Pagkatapos niyang magsalita, sumugod ang ilang mga walang takot na disipulo ng Sword Manor sa mga nakal-alasong insekto na sumusugod papunta sa kanila. Hindi, nang inig naman si Parker habang sinusubukang pigilan ang mga ito pero huli na ang lahat. Nagtipan-tipon ng napakaraming mga nakal-alasong insekto na lumunod sa mga disipulo. Pagkatapos ng ilang pagsigaw ay agad na namatay ang mga ito na nag-iwan lamang sa ilang mga kalansay na nakahandusay sa lupa. Nagalit naman ng husto si Parker nang makita niya ito. Masyadong tapat sa kanya at sa Famed Sword Manor ang mga disipulong iyon pero nagawa pa ring mamatay ng miserable ng mga ito. Kasabay nito ang pag-usbong ng takot sa kanyang dibdib. Grabe, napakarami ng mga nakal-alasong insekto rito. Dito ko na ba talaga matatagpuan ang katapusan ko? Desperado nitong inisip. Samantala, tapos na sa pagkain ng mga bangkay ng ilang mga disipulo ng Famed Sword Manor ang mga nakal-alasong insekto kaya agad na nang nagtipon-tipon ang mga ito sa paligid ni Parker. Hinawakan ni Parker ng maigi ang kanyang espada. Nagpawis din ang kanyang mga palad sa sobrang takot at desperasyon na kanyang naramdaman. Kabanata 4519. Samantala, muli namang sumipol si Sergio na nagbigay ng senyales sa mga nakal-alasong insekto na umatras sa kanilang pagsugod. Binabalak ni Sergio na hulihin ng buhay si Parker para takutin ito hanggang sa isuko nito ang Famed Sword Manor sa kanya. Kaya paano niya hahayaang mamatay ito rito? Nakita ni Parker ang pag-atras ng mga nakal-alasong insekto habang humihinga ng malalim sa sobrang gulat. Ginamit ni Sergio ang kanyang internal energy bago ito sumugod paaban. Itinaas nito ang kanyang kamay para mabilis na itutok sa mga acupoint ni Parker. Nang inig at hindi na nakagalaw pa si
Parker noong mga sandaling iyon. Ikaw, nagulat at nagalit dito si Parker. Tumitig siya kay Sergio habang sinasabi na, wala kang kasing sama, mas mabuti pa kung patayin mo na lang ako dahil hindi ko ito mapapalampas pa. Nagalit siya ng husto, bilang isang young master ng famed sword manor. Nagawa niyang mahuli ng isang mababang uri na kagaya ni Sergio. Naramdaman ni Parker na binigyan niya ng kahihiyan ang kanyang pamilya. Haha, hindi naman nagalit si Sergio nang marinig niya ang sagot ni Parker. At sa halip ay mas lalo pa siyang naging interesado. Ngumiti siya habang sinasabi na, hindi na ako magtataka kung bakit mas lalo kang sumiseksi sa sandaling magalit ka ng husto. Napakaganda mo talaga. Habang nagsasalita, naglakad si Sergio palapit kay Parker para itaas ang kanyang kamay at itusok dito ang baba ni Parker. Nilanghap niya ang mukha nito hanggang sa umikot ang amoy ni Parker sa kanyang isipan. Wow, napakabango. Ngurin pala, kasabay nito ang pagkantiyaw ng mga elite ng mga Royal Guard na nasa kanyang paligid. Binabati po namin kayo sa tagumpay ninyong paghuli kay MS Johan. Haha, General, binabati po kita sa paghuli kay ganda ng buhay. Nangangahulugan lang ito na swerte ang ating general pagdating sa pag-ibig. Haha, nakampant ng gusto si Sergio nang marinig niya ang pagbati sa kanyang paligid. Dito na siya nagkaroon ng lakas ng loob para ilagay ang kanyang braso sa paligid ng baywang ni Parker at biglaan itong hilahin palapit sa kanya. Hindi na nakapag-react pa rito si Parker. Kaya napasigaw na lang ito habang bumabagsak sa mga bisig ni Sergio. Nine love ako noong una pa lang kitang makita, MS Johan. Huwag kang mag-alala, dahil aalagaan kita ng maigi. Haha, tawa ni Sergio bago ay lapit ang kanyang bibig sa bibig ni Parker. Ikaw, nabahala at nagalit naman si Parker nang makita niya ang paglapit ni Sergio sa kanya. Dito na siya walang tigil na napamura. Pakawalan mo ako, walang hiyang baboy ka. Nagpumiglas ang buong katawan ni Parker habang walang tigil na nagmumura sa kanyang pwesto, pero kasalukuyang nakasilyo ang kanyang mga acupoint kaya hindi niya may galaw ang buo niyang katawan. At sa huli ay sumuko na rin siya habang ipinipikit ang kanyang mga mata sa sobrang tindi ng desperasyon na kanyang nararamdaman. Kasabay nito ang pag-alaw ng kahihiyan at galit sa kanyang dibdib. Bilang nakatatandang anak na babae ng pamilya Johan at bilang isang young master ng famed sword sect, isa siyang puro at inosenteng babae. Ano na lang ang magiging tingin sa kanya ng mga tao sa sandaling tanggalin ng taong ito ang kanyang pagka-inosente. Napakagat na lang siya sa kanyang labi habang napapaiyak sa kanyang pwesto. Nang maisip niya ito, nararamdaman na niya ngayon ang hininga ni Sergio sa kanyang mukha. Mas pipiliin pa niyang mamatay at isama ang lalaking ito sa impyerno sa sandaling makuha nito ang kanyang virginity. Noong mga sandaling iyon, isang payat na imahe ang parang kidlat na sumugod papasok sa kuweba para atakihin si Sergio. Gamit ang kanyang palad, nakasuot ng hapit at kulay itim na dress. Ang babaeng ito na nagpakita sa maganda niyang katawan mapapansin din ang walang katulad na panlalamig at kagandahan sa kanyang mukha habang lumalabas ang napakalakas na aura sa buo niyang katawan, maging ang kanyang mga mata ay nabalot ng panlalamig. Ito ay walang iba kundi si Kendall. Kalahating araw na ang nakalilipas mula noong lihim na sundan ni Kendall si Sergio at ang mga tauhan nito malapit sa kuweba. Nagtago ito sa paningin ni na Sergio habang tahimik na inoobserbahan ang kilos ng mga ito. Hindi na niya naiwasan pang magpakita ng makita niya ang balak nitong pangmomolestya kay Parker. Nagulat at nagalit ng husto si Sergio nang maramdaman niya ang biglaang pag-atake sa kanyang likuran. Dito na siya biglang napatingin sa direksyon na pinanggagalingan ng pag-atake. Kasabay nito ang pagtingin ng mga elite ng mga Royal Guard kay Kendall. Agad, ilang natigilan nang makita nila ito. Napakagandang babae nito. May kanya-kanyang uri ng kagandahan. Si Parker at ang babaeng ito. Ikaw, nagulat din si Sergio nang makita niya si Kendall. Hindi na niya naiwasan pang sabihin na, hindi ka papatay. Inakala
niyang patay na si Kendall nang hindi niya ito makita noong isama niya si Yvette papunta sa kuwebang iyon. Pero hindi niya inasahan na magpapakita ito sa kanya ngayon. Tuso ka, talagang lalaki ka. Nabalot ng hinanakit ang magandang mukha ni Kendall habang sumisigaw ito. Nang ginawa mong miserable ang buhay ko, kaya pagpipira-pirasuhin kita ngayong araw. Agad siyang sumugod para hampasin ang dibdib ni Sergio habang binabanggit ang mga salitang ito. Ginamit na niya ang halos buo niyang lakas sa pagkakataong ito. Hindi na nakailag pa si Sergio noong mga sandaling iyon. Itinaas niya ang kanyang kamay hanggang sa tumama ang palad ng dalawa sa isa't isa na gumawa ng isang napakababang pagdagandong. Dito na napaatras ang dalawa ng higit sa 10 hakbang palayo sa isa't isa. Kabanata 4520. Kahit na nagamit ni Kendall ang buo niyang lakas, hindi pa rin ito bumabalik sa dati, kaya hindi masyadong nagbigay ng pinsala kay Sergio ang ginawa niyang pag-atake. Pero agad namang namutla si Sergio sa sobrang takot. Napakatindi ng babaeng ito. Nakuha ko na ang 80% ng kanyang lakas, kaya paano niya nagawang mag-recover ng ganito kabilas sa loob lang ng ilang araw. Isip niya, pero agad pa ring bumalik ang confidence ni Sergio matapos niyang magulat. Malinaw niyang naramdaman na gumamit ng napakaraming internal energy si Kendall nang atakihin siya nito kanina at hindi rin nagbigay ng banta sa kanya ang pag-atakeng iyon. Agad namang nagtaka si Parker sa biglaang pagbabago na ito. Ano ang nangyari? Hindi ba't ito ang leader ng 5 Poison Sect na si Kendall? Hindi. Ba't siya ang unang kumampi sa lahi ng mga Finn? Kaya dapat lang na maging magkakampi ang dalawang ito. Kung ganoon ay bakit siya biglang nagpakita rito para labanan si Sergio? Wala siyang kaalam-alam na tumiwalag si Kendall sa lahi ng mga Finn ng tradorin nito si Skyler. At ang rason kung bakit nito biglaang inatake si Sergio ay dahil sa pagkuha nito sa kanyang pagkababae. Kahit na nagmukha siyang walang sinusunod na kahit sino sa kanyang mukha, masyado pa rin talagang konserbatibo ang kanyang puso, kaya mas naging masakit para kay Kendall ang ginawang pangmomolestya ni Sergio kaysa sa mismong pagpatay sa kanya. Master Jones, dito na nagising sa realidad ang isip ni Sergio. Ngumiti siya habang sinasabi kay Kendall na, nandito ka rin pala sa kuweba. Masyado atang naging mabilis ang muli nating pagkikita. Hindi niya naiwasang tingnan si Kendall mula ulo hanggang paa habang nagsasalita. Hindi niya naiwasang namnamin ang bawat sandali ng ginawa niyang pangmomolestya kay Kendall nang maalala niya ang nangyari sa kanila sa loob ng kuweba. Huwag na huwag kang titingin sa akin. Nagalit ng husto si Kendall nang mapansin niya ang tingin ni Sergio. Dito na siya sumigaw ng hinding-hindi matatapos ang hinanakit sa pagitan nating dalawa hanggat hindi namamatay ang isa sa atin. Kaya ipinapangako ko sa aking sarili na papatayin kita ngayong araw. Napuno ng hinanakit at gigil ang mukha ni Kendall noong mga sandaling iyon. Agad namang nagtaka ang mga elite ng mga Royal Guard nang makita nila ang eksena sa kanilang harapan. Hindi ba't ang babaeng ito ang leader ng 5 Poison Sect? Anong klase ng hinanakit ba ang mayroon ito kay General? Bakit kinakailangan pa niyang mamatay para lang matapos ito? Walang kahit na sino sa kanila ang umabant sa sobrang pagtataka. Sa bagay, masyadong naging kakaiba at nakakatakot ang paraan na ginagamit ng 5 Poison Sect sa pagpapalakas, at naging mahusay ang mga ito sa paggamit ng mga lason. Sinasabi na ang sinumang babangga sa 5 Poison Sect ay mamamatay saan man sila magpunta, at ang tao sa kanilang harapan ay ang leader ng 5 Poison Sect. Kaya sino ba sa kanila ang may sapat na lakas ng loob para makisali sa gulong ito? Nasabik naman sa kabilang banda si Parker. Magaling mukhang mortal na magkaaway pala ang lalaki at ang babaeng ito. Hindi ko na kailangan pang alalahanin ang pananamantala ni Sergio sa akin, isip nito. Pero mukhang mas naging mahina si Kendall kaysa sa ubod ng samang lalaki na iyon. Magagawa pa rin kaya siyang talunin in Kendall sa mga sandaling ito? Haha, tumingin si Sergio kay Kendall at
Bahagyang ngumiti sa kanyang mukha, habang pabirong sinasabi na, dumating. Na sa puntong ito ang ating relasyon. Master Jones, hindi mo na kailangan pang maghinanakit ng husto, dahil, tingin ko ay mas makabubuti para sa iyo, na maging aking binibini. Isa na akong general ng South Cloud ngayon kaya, maganda na ang aking kinabukasan. Makukuha mo ang lahat ng aking yaman at karangalan sa sandaling sumama ka sa akin. Agad siyang ninerbyos nang makita niya si Kendall kanina pero agad itong nawala. Nang maramdaman niya ang kasalukuyan nitong lakas, nang inig naman sa sobrang galit si Kendall nang marinig niya ito. Dito na, niya nanlalamig na sinabing, itikom mo na lang iyang mabahong bibig mo. Masyado nang walang hiya ang lalaking ito. Natigilan ang mga elite ng mga royal guard sa paligid habang humahanga. Nilang tinitingnan si Sergio. Napakatapang naman ng general para magawang asarin ang leader ng Five Poison Sect. Masyado talaga itong kahanga-hanga. Hindi naman nagalit si Sergio sa naging sagot ni Kendall. Tumawa siya habang sinasabi na, sige, hayaan mo na kung ayaw mo, pero iniisip mo pa rin ba na mayroon kang kakayahan na patayin ako? Ngayon, ikaw, dito na namula ang mukha ng hindi makapagsalitang si Kendall. Tama nga si Sergio, hindi pa nga tuluyang bumabalik sa dati ang lakas ni Kendall, kaya hinding-hindi niya ito magagawang talunin. Pero bilang isang mandirigma na puno ng karanasan, umikot ang mga mata ni Kendall habang nanlalamig nitong sinasabi na, hinding-hindi kita hahayaang magtagumpay kahit na hindi pa kita mapatay ngayong araw. Dito na siya tumingin kay Parker para sabihin, huwag kang mag-alala, MS. Johan, dahil ililigtas kita. Sa totoo lang ay naglaban na noon sina Kendall at Parker. Nang painitan ni Skyler ang sitwasyon sa Five Poison Sect, agad na sumugod ang Famed Sword Manor at ang iba pang mga sekta para paligiran si Skyler. Kaya itinuturing nina Kendall at Parker na kaaway ang isa't isa. 2. B. Continued.